This is my family. Happy Easter, Ju! Sorry guys, hindi na siya may istorbo. Kasi nanonood siya ng... Walaan niyo kung ano. Kung Fu Panda. Hi! For Easter, nag-order ako ng Jollibee kasi gutom. Nagutom na ako. Wala na akong energy magluto. Tapos inaantok pa ako. Bala ko ngayong araw na to, pahinga muna. Pahinga muna sa editing. Pahinga muna. Ewan ko lang. I can't promise. Tingnan ko kasi bukas aalis kami. Check up ni Ju. Later magsisimba kami. And then, what else? Ano ba kung plano natin for today? Ako lang pala. Laba. And, hindi ko alam kung gusto ko maglinis sa kusina. Kaso yung sugat ko, hindi pa siya nagsasara yung sugat ko. Masakit pa eh. Parang maglinis ng banyo. Mabait naman tong baby ko. Kaso, siguro pag nagsara na lang yung sugat ko. Kasi, sa kabila pala yun. Ano pa siya, bukas pa eh. Nakikita niyo yung kinakain ko rin. Ito. Okay. Sige. Alam niya kasi kung ano eh. Ayan na. Sabi ni mama, hindi naman yan yun eh. Ito yun o. Sarap po. Simba na kami. Grabe kanina, antok ako. Dito na nga lang. Buti na lang, ginising ako ni Ju. Ginagala na rin. Oo, sinasampal-sampal ako. Nilalamutak yung mukha ko. Gamit ko pala sa lips yung ano. Gamit ko sa lips yung number 5. Kiss Proof. Minaw Kiss Proof. Yan. Mukha ba siyang dry? Eh, naku po. Pawis na yung muso ko. Saan tayo, Ju? Kain tayo, guys. Inasal. Bon appetit. Dahil wala kaming balak magluto ngayon. Ito, tikman natin, no? Ano pangalan nito, love? Crema de leche. Para kay Ju. Pinaupo ko si Ju dun sa may high chair ng Mang Inasal. And mukhang kailangan ko siyang paliguan. Not that ewan ko, ang hirap kasi explain eh. Ayoko namang laitin ng mga inasal, pero ang dugyot na nung upuan nila. Pero okay lang kasi kapag kumain ka sa mga inasal, pang ano kasi yan eh, talagang sulit na sulit, busog na busog. Pwede na kumain nun pang isang araw mo na. Anyway, paliligawan ko muna si Ju. Busog na busog ako. Grabe. Tagtag siguro ako kasi naglakad kami. Pagkas namin kumain, naglakad kami. Ikarga ko si Ju. Nadaganan niya yung tiyan ko. Kaya, ayun na yung bata. Oh. Huwag mong hawakan yung basurahan dyan. Ako, gusto mo palo? Palo kita. Gusto mo palo? Grabe. Gusto ko i-dighay, pero ayaw lumabas ng dighay ko. I'm so good. Ano yata ako? Nag-console yata. Console? Na-impacho? Na-impacho yata ako. Ayun. Hi. Ano? Ano na hinihintay mo dyan? Ikaw ang ingay-ingay mo sa mga inasal, ha? Medyo grabe. Nakakahiya. Magluluto sana ako. So, naalala ko yung sugat ko. Hindi pa matuyo-tuyo. Kaya iniiwasan ko muna magbasa ng kamay. Ito lang ang hindi ko maiwasan, yung pagpapaligo kay June, yung paghugas ng kamay, paliligo. Kaya nababasa pa yung sugat ko. Ayun. Kaya kumain na kami sa mga inasal. Pero feeling ko, pero mostly dahil nagdadahilan lang ako. Kasi ayoko magluto, tinatamad ako magluto. Halika na, ligo na tayo. Come on. Cloth diaper muna ginagamit ko sa kanya. Kasi, konti lang yung binili naming diaper. Tsaka mas okay yun kasi para napapalitan ko kagad yung, ano niya, yung diaper. Mas
bilis mapuno yung cloth diaper, diba? Ito, heavy wetter to si Drew. At least, diba? Kasi kapag minsan, pag diaper kasi, minsan nakakalimutan ko na kung anong oras yun last time. Pag yung cloth diaper, alam ko kagad na, wait nga lang, Drew. agaw na hawak ko. Alam ko kagad na kailangan na siyang palitan kasi mabilis, nafe-feel ko kagad na wet yung kanyang cloth diaper. Speaking of cloth diaper, yan yung last piece. Ito yun na kaya yung sinampay ko kanina. Aba, ito may ano na to eh. Makulit na tong batang ito eh. Yung bawal sa kanya, yun yung madalas niyang kinukuha. Ito ang toy mo oh. Yan oh. Ayan, toy. Ito pa oh. Yan, wow. Toys ni Ju. Ito pa oh. Oh, yan. Yung hindi toy, yun ang gustong gusto mo ha. Ayun, overnight, ngayon pa lang yata ako magta-try ng overnight na cloth diaper yung gagamitin ko kasi hindi kami nakabili ng diaper. Last piece na pala yung kanina. Papasok pa si Kids mamaya kaya hindi ko na inutusan. Okay lang para mamaya mapalitan ko in between. Ginagawa ko na kasi ngayon. Nung before siya magka-UTI, kasalanan ko rin naman kasi minsan umabot ng di ba matagal siya matulog? Matagal siyang matulog yung umabot ng 10 to 12 hours yung tulog niya. Minsan 12 hours mula ng pagtulog niya hanggang pagising, saka ko lang papalitan. Yun naman ang mali ko. Kaya siguro siya nag-UTI. Kaya kailangan talaga laging palit. Kaya ginagawa ko na 6 hours. Kasi yun na yung gawa ko. Yun na yung tulog ko eh. Pagkatulog niya kasi, hindi nakakapagtrabaho pa ako ng 6 na oras. Tapos ako matutulog. So yung before ako matulog, papalit ako na siya ng diaper. So yun. Yun na yung ginagawa ko. Pero awan ko ngayon, baka maaga ko matulog. Kasi hindi ako masyado nakatulog kanina. Alam niyo kung bakit hindi ako nakatulog masyado? Kasi merong makulit na langaw. Talagang, yung, na ako yung pahimbing na yung tulog ko. Tapos dadaan siya sa tenga ko, nakakairita. Tapos yung parang may lumalakad-lakad sa skin ko. I hate that langaw. Anyway, pinatay ko na siya, so, rest in peace, langaw. Tinry kong magpalit ng movie. Hindi Kung Fu Panda. Wala. Iba pa rin talaga yung Kung Fu Panda. Oh. Oh no. Ay, speaking of movie, yung Finding Nemo, meron ng part 2. Alam niyo ba na napanood yung trailer? Mangiyak-ngiyak ako. Last year pa yung pinakita. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Alam ko maiiyak ka eh. Last week ko lang napanood. Mangiyak-ngiyak ako kasi favorite ko yung Finding Nemo. Mga December ata yun. Oo, kahit paulit-ulit yun. Kahit as in paulit-ulit ng baby ka. Paulit-ulit. Pag sinabi ko paulit-ulit talagang, Paulit-ulit. yeah. Kabisado ko na paulit-ulit talaga. Siguro 3 years old si Jaya nun. 3 years old kaya nun eh, nung pinapanood natin yun. 2 or 2. Wala talagang iba ang Kung Fu Panda. Kung Fu Panda talaga to. Naghahanap ako ng mga comment na nagpapagreet. Kaso guys, very time consuming kasi nga diba nagpag-giveaway ako. Tapos natabunan na yung ibang greeting, yung ibang comments. And I'm thinking of better ways na para hindi masyadong time consuming pag naghahanap ako, pag kumukuha ako ng greetings. Kasi pag kumukuha ako ng greetings, talaga iniisa-isa ko yung comments para wala akong makaligtaan. Nag-iisip ako ng better way kung paano ba magiging mas okay, mas madali para sa akin. Kasi nga, syempre, hindi ko na kayang anuhin lahat, i-greet lahat.
Tsaka, minsan pag nag-greet ako, pansin nyo parang ang haba-haba nung video. Pero parang almost kalahati nung video, puro greetings. Kaya, nag-iisip ako ng better way. Ano bang maganda? Siguro mas okay yung ginagawa nila Judy na yung random comments. Pero hindi na ako maglalagay sa screen. Siguro mag-a-answer na lang ako ng comments. Parang ganun. Or nag-iisip ako kung anong mas okay kasi hindi ko na talaga kaya. At, oo. Kasi tingnan nyo, nag-aalaga ako ng bata tapos it's really hard. Hindi sa nagre-reklamo ako pero ina-explain ko lang kasi para mapadali kasi everyday naman ako nagvo-vlog kaya yung videos kumbaga pag everyday ako nagvo-vlog yung comments noon pag binabasa ko hindi siya per video, per comment. So, kung ano yung comment na, kunwari, sa pinaka, yung matagal na video na umaangat pa siya, nag-a-up pa siya, parang thread. Yun, umaangat yung ibang video, kaya natatabunan yung ibang comments. Kaya, guys, I need your help. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yung tungkol sa greetings. Or siguro ayoko kasi mag-post sa Facebook kasi pag nag-post ako sa Facebook na magpapagreet, ang dami namang, baka sumobra naman yung dami. Tapos magtampo naman yung iba, sabihin hindi ko ginreet. Kaya, ano sa tingin mo, Ju? May idea ka ba kung paano tayo mag-greet? Ganito na lang, siguro ganun na lang, yung random comments. Kagaya nito, from Roxanne Presinede, ang haba ng comment niya regarding sa pumpkins. Kasi tinanong ko kung anong difference ng pumpkin sa squash, diba? Talagang ang haba. Pareho lang daw yung pumpkin sa squash. So, ayun. Yung zucchini pala, under ng squash. Oh, ito mo, hindi ko alam yun. Okay, so, yun. Thank you sa info, Roxanne Presinede. Thank you sa lahat na nag-comment sa previous vlog yung dance party kami. Ayun, hi Sarah Suwamina from Zen Food. Habang sumasayaw ka, Ate Ann, iniisip siguro ni Ju, ano naman kaya nakain ng nanay ko? Ano naman kaya kinain ni Mama? Hyper. Wala nakain yan, kaya ganyan. From Resurrection Escondo, namayat si Baby Ju. Parang napipilitan na si Baby Ju kumain ng kalabasa. Oo nga. Namayat nga siya. Kasi yung cloth diaper niya, dati namang problema ako dyan sa cloth diaper. Kasi may time na ang hirap isuot sa kanya. Kasi ang laki ng pata niya. Yun ang problema ko sa tiyan. Walang problema sa pata dun. Tapos yung nagmamark yung garter, kawawa naman. From Clarice Alex, yay, nakagala si Ju. Genuine happiness talaga pag buo kayong family. Tapos you find way to spend quality time together kahit busy si kids sa work. Nakakatuwa si Jaya. She's really doing her best to be a big sister kay Ju. Tawang-tawa ako. Sana naririnig niyo ako kasi may batang maingay. Tawang-tawa ako sa kanina nagmana ng lashes part. Sabi ni Jaya, peke daw yung sa'yo, Miss Ad. Grabe ang heart. And next one, last one na lang. Last one. From Bernadette DC. May talent ka pala sa dancing, ha. Artista na yan. Diyos ko. Papa, nakita mo ba? Wag mo na tingnan yung vlog. Kasi umiiyak si Ju. Ganito kasi story yan. Rewind natin yung... Ayaw niya na kasi tong part na to Ayan, rewind natin yung Kung Fu Panda. Ayan, tignan nyo. Nagbabasa ako ng comments. Ginalaw na naman ni Ju yung phone. Wala na naman yung binabasa ko. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Yung kwento tungkol sa pagsasayaw namin nung nakaraan. Kasi si Ju, hindi namin alam kung anong gusto. Siya, buringot na hindi ko maintindihan. Tapos nung nagsayaw kami, doon siya tumigil ng tigisan libo na yan. Hindi namin alam kung paano siya i-console kasi iyak siya ng iyak. And then, nung sumayaw kami, na siya, bumait na siya. Ayan, siya na daw magbabasa ng comments, guys. Ang sabi? Gusto scroll, Oo. Anong sabi sa comments? Oo nga. Ewan ko dito kay June, nanonood ng Frozen. Ay! Wag mo kainit! Ikaw talaga. Ayan na. Ayan na, Kung Fu Panda. Yay! Yay! May
nakikita mo na naman si Kai. Favorite niya si Kai. Yung bad guy. Kai, the bad guy. Oh, yeah. Favorite mo si Kai? Ha? Ang hina nitong dumede ngayon. Ay, ito. Madalas tanong sa akin to. Kung nagpapa-breastfeed pa ako kay Ju, yes. Nagpapa-breastfeed pa. Nagpapa-breastfeed pa ako tuloy-tuloy. Hindi ako minto. Tsaka tinanong ako sa derma. Kasi nga, yung tatry ko yung pag-botox sa kilikili para mabawasan yung pawis. Pero sabi ko, tinanong niya ako, nagpapa-breastfeed pa ako. Tapos hanggang kailan? Sabi ko, hindi ko alam hanggat meron, hanggat kaya, papa-breastfeed ako. So, makakapaghintay naman yung botox na yun. Kaya, yun, tuloy-tuloy pa rin yung pag-breastfeed ko. Pero, nag-mix na kami. Pero karamihan pa rin, majority. Bye pa, love you, bye-bye. Majority pa rin from me, yung milk ni Ju. Kasi, lalo na ngayon, pag tinitimpla siya ng milk, sayang lang kasi ayaw niya. Gusto niya talaga sa akin. Which is okay naman kasi mas healthier yun. Yun nga lang kasi kaya ako nag-mix din kasi nung time na umalis kami, nung time na umalis na ako, nag-start na ako umaalis, kulang yung pinapump ko na milk. As in, hirap na hirap akong mag-pump nun. Kaya ang ginawa ni Kits, parang one time, nalita ako ng uwi, ginabiyata ako, bumili na si Kits ng formula kasi wala na siyang stock dito, wala na siyang choice kundi bumili ng milk. Yun, dun kami nag-start na mag-formula na. Siguro around, nagpas 3 months na si Ju, 3 and a half or 3 months, mga ganon. And then, after that, tinuloy-tuloy na namin yung formula, pero, lalo na sa gabi, talagang sa akin. Buong magdamag sa akin. Tapos sa umaga, sa akin pa din. Minsan isang beses lang sa isang araw, minsan 2. Pag umaalis kami yan, umaabot sa 3. Nung time na malakas siyang dumedi. Ngayon, nung nagkasakit siya, puro sa akin. Kaya, ayun, yun lang na-share ko regarding that. Pero kung kaya nyo, sa totoo lang, ayoko sabihin na nag-mix feed na ako kasi gusto ko, kung ako man, may kausap akong nanay, i-push nyo talagang magpa-breastfeed sa anak nyo, lalo na kung nasa bahay lang kayo, kasi ang laking tipid. Ang laking tipid talaga. Sabi ko, buti na lang kahit papano, nung newborn si Ju hanggang 3 months, kasi mas mahalang gatas ng baby kapag ka-newborn, di ba? At least naka-menos ng gastos. Tapos, ang tipid talaga kasi hindi mo na kailangang wait lang. Ang tipid talaga kasi hindi mo na kailangan magbumili ng gatas, hindi mo na kailangan mang problema kung may gatas pa kinabukasan, walang ganung problema. Tapos pag-aalis, wala kang problema na maghuhugas ka pa ng bote, magdadala ka ng bote, ng tubig, ang daming etc. diba? Kaya the best talaga magpa-breastfeed. Yon. Pero minsan yun ang nagiging struggle, lalo na pag working mom, pag lumalabas, pag maalis yung nanay, kailangan may gatas. Ako kasi biglaan lagi yung lakad ko. Alam nyo ba, pag may ina-attend na event, minsan a day before, saka sila mag-aabiso na i-invite ako sa ganitong event. Hindi siya usually weeks before. Hindi. Laging day before, 2 days before. So, hindi ako nakakapag-prepare. Kaya nga, lately, ang dami kong event na pinalagpas na lang kasi mas kailangan ako ng baby ko dito sa bahay. Kaya hindi ko na rin pinupush na maten sa event. Pero alam nyo, sa akin lang, mas maganda nga yung nasa bahay lang ako kasi marami ko natatapos ng videos. Tsaka in the first place, kaya ako nagsimula ng YouTube kasi mas okay para sa akin to. Kumbaga nakakapagtrabaho ko kahit nasa bahay ako. Kaya mas okay sa akin na hindi umaalis. Tsaka ever since talaga, ayokong lumalabas-labas ng bahay. Gusto ko nasa bahay lang. Pero at least, diba, kahit pa paano, marami akong natatapos na videos, ganyan, nakakapag-edit ako. Ayun, nalihis na ako ng landas. Ang haba na naman tong video na to. Balik tayo sa pagbe-breastfeed. Yun, kung kaya nyo magpa-breastfeed, mag-produce ng maraming breast milk, breastfeed lang kayo ng breastfeed. Ang laking katiperan talaga. And, syempre, mas healthy, mas nutritious para sa baby, mas okay. And
ayun nga, less pa yung hassle, less yung gastos, less pa yung preparation para maghugas ng bote, ganyan, diba? Pero sa akin naman, in my defense, kaya rin naging okay na rin sa akin yung pag-formula. Kasi napansin ko nung time na binigyan ko si Ju, yung first week na nagbigay kami ng formula, doon nagsimulang naging masayahin si Ju. Alam niyo yun? Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi nung time na yun, dahil nasa-stress na ako, hindi ako makapag-produce ng ganun karaming milk. Masyado siyang matakaw eh. Yung anak ko, yan pareho si Jaya din. Masyado silang malakas. Masyado silang malakas dumede. Hindi ko rin alam eh kung, syempre, for sure, marami akong comment na marireceive dito na yun talagang malalakas na mag-produce na nanay ng milk. I salute you. Alam kong kaya nyo na mag-produce ng ganong karaming milk. Pero alam ko marami ring nanay na kahit gustuhin nila na mag-produce ng maraming milk, talagang hindi kaya. So, naiintindihan ko rin yun. Pero ang importante, yung kahit papano ba, nagpapa-breastfeed ka. Kaya yun yung importante. Don't stop. Okay lang mag-mix feed kung doon magiging okay yung bata. Alam nyo kasi yung talaga napansin ko. Ayoko nga sabihin sa vlog kasi ayoko ma-discourage yung mga ibang nagpapa-breastfeed na, oy, mag-mix na rin tayo kasi ganyan, sabi ni Ann, ganyan. Ayoko. Wag ganun guys ha. Kung kaya nyo pa-breastfeed kayo. Napansin ko kasi kay June, naging masaya siya. Naging parang satisfied talaga siya kasi yung nung nung una niyang mag-formula, parang busog na busog siya, masaya siya. Yun. Pero after that, pero noon, kahit naman na ganun, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapa-breastfeed ko. Ngayon, alam nyo, ngayong mga time na to, hindi ko lang nakikwento kasi gusto ko nga i-vlog minsan eh. Kasi yung kapag alam niya ng padededahin ko siya, yung tatabihan ko siya, alam niyo yung sound na ginagawa niya, meron siyang distinct sound na ginagawa. Yung, Jaya, paano yung tawa ni Ju kapag alam niya padededahin ko na siya? Paano yung tawa ni Ju? Yung pag alam niya ng padededahin ko siya. Yung gano'n. parang ganun. Yun, alam niya, parang very precious sa akin. Lalo na pag nakikita pa lang niya yung boobs ko talaga. Nakakatawa. Parang, bilang nanay, parang, ay wow, hinahanap-hanap talaga ako ng anak ko. Ito, tingnan nyo, kinukwento ko lang, naluluha ako. So, yun. Kung sa mga mommies, hanggat kaya nyo magpa-breastfeed, pa-breastfeed kayo. Kung kailangan nyo mag-supplement ng konti, try nyo lang mag-formula konti. Sige. Pero, syempre, ayoko nga ng ganitong usapan kasi for sure yung mga die-hard die-hard exclusive breast EBF moms, malamang magagalit sa akin, pero alam niyo naman yung katawan niyo, alam niyo yung baby niyo, kung saan yung, kumbaga, i-anin niyo na lang yung based on experience na lang ba kung anong mas okay para sa inyo. Pero again, hindi ko ini-encourage na mag-formula, hindi ko ini-encourage siya, hanggat kaya niyo magpa-breastfeed kayo kasi mas okay yun. So, yun lang. My own 2 cents. Huwag niyong nyo, mamaya kasi, yun ang ayoko eh. Mamaya sabihin kasi si Anne, ganun. Huwag ganun. Iba-iba tayo. May kanya-kanya tayong way ng kung paano tayo maging nanay sa anak natin. Okay? So, just do you and I'll do me. Yun. Anyway, so yun lang guys. We'll see you again tomorrow. We're gonna sleep na rin. At si Papi nakaalis na. Good night. See you tomorrow. Bye. Night. Good night. I forgot to mention Breastfeeding Pinays. Yeah, member na ako doon. Wala nga lang akong time na mag-browse ng mga Pero kung marami kayong questions regarding sa breastfeeding, sa mga ibang viewers ko na hindi pa member doon, pa-member kayo sa Facebook, Breastfeeding Pinays, hanapin nyo lang yon. Regarding naman sa cloth diapering, or cloth diaper addicts PH yata, parang ganon, search nyo na lang sa Facebook. So, yun. Tapos ngayon pala, ang ginagawa ko na rin pala kay Drew, hindi na masyadong wipes. Mag-wipes lang ako para matanggal yung poop sa puwet niya, and then diretsong hugas. Ganun na ginagawa ko. Mas effective, mas tanggal pa yung
amoy ng poop. Sorry TMI sa mga dalaga. Sorry. Ikaw mo ba? Galing ah. Ayun na, ayun na. Okay, let's go. That's what I'm talking about. Okay, okay. Ju? Kinakagat ako ni Ay, naku, Ju. Kinakagat ako, tapos may nakapa akong ngipin. Asan na yun? Ju? Asan? Pesos lang siya. Yan na yung trend.